Sobrang ganda ng OF Bank para sa ating mga OFW. Itong OF Bank is also called as Overseas Filipino Bank by Land Bank. So, unti-unti natin mga features, umpisa na natin. One major feature na meron ang OF Bank na wala ang iba pang mga Philippine banks is pwede natin gamitin yung kahit anong international number pagdating sa pag-register dito sa OF Bank. So, kung nga rin nasa Saudi ka, pwede natin gamitin yung Saudi mobile number natin sa pag-register ng OF Bank. Tapos lahat ng mga OTP is dyan papasok sa Saudi mobile number natin. Baka may mag-commentary ka rin din sa GCash na pwede rin naman gamitin ng Saudi mobile number. Maraming OFW ang nagkakaproblema sa pagpapadala ng pera papunta dun sa GCash na may Saudi mobile number. Hindi nila mapadalan, hindi nila ma-add sa beneficiary ng Saudi bank yung GCash account na may mobile number. Saudi mobile number. Hindi yan katulad dito sa OF Bank wherein kahit nagamitan mo ng international mobile number, meron kang matatanggap na account number ng OF Bank mo, which is yun yung ilalagay natin sa pag-add ng beneficiary sa mga Saudi banks natin. Kaya na-add pa rin natin and pwede pa rin natin padala ng pera. Isa pa makakatulong para sa mga OFW is yung difference din ng palitan, lalo na dun sa mga OFW na gumagamit ng STC Bank. Okay, dito sa STC Bank, yung send to wallet niya or send to GCash, ganito ang palitan. Ngayong araw, 15.477. So sa 1,000 reals na padala mo, meron matatanggap yung GCash account na 15,477. Hindi kasama dito yung transfer fee na 17.25 reals. Ngayon, punta tayo sa STC Bank Send to Bank account. So, kunwari, pag nagpadala naman ng 1,000 reals, ito naman yung matatanggap ng isang bank account. So, i-assume natin na yung OF Bank account yung pinadalan dito. So, may matatanggap siya na 15,558. So, kung i-compare natin yung dalawang palitan na yan or dalawang na ipadala, nakatipid ka or mas napalaki mo yung padala mo ng halos 100 pesos. So, lumalabas niyan sa bawat 1,000 reals sa padala mo, nalulugi ka or at least na mas nasusulit mo yung padala mo ng 100 pesos sa bawat 1,000 reals. Maraming OFW ang nag-iisip kung paano naman makukuha yung ATM card ng OF Bank. Unang-una is, pag nagkaroon ka ng OF Bank account, meron ka kagad digital ATM card dyan. So, itap mo lang yung balance mo, then tap mo yung view card details, and lilitaw na yung digital ATM card mo. Yung card details na ito, pwede mo nang gamitin sa mga payment method katulad sa Google Play Store, sa mga online shops like Shopee, pati sa mga Saudi online shops like Noon, Jarir, Extra. Pero syempre, ako kasi nire-recommend ko na dito ka mag-ipon, tapos kung malaki yung pera mo rito sa OF Bank, make sure lang na i-lock mo yung ATM card mo. Para in case na mabiktima ka ng fraud, scam, manakaw yung card details mo, yung mga transaction na gagawin ng mga scammer or hacker, hindi yan magpo-proceed. Hindi nila magagalaw yung ipon mo dyan sa loob ng OF Bank kung nakalock yung ATM card. Pero syempre, iwasan mo pa rin nagbimigay ng OTP kahit kanino. Dapat basic security ng bank account mo, dapat inaalam mo yan. Dito mo nga pala yan makikita sa loob ng Mobilock para malock natin yung ATM card. Kung ayaw mong gamitin or sabihin natin wala ka pang physical ATM card tapos may nakita kang Land Bank ATM machine, pwede tayo makapag-withdraw doon gamit ang OF Bank app. So ang pipiliin mo naman dyan is yung cashless withdrawal. Tapos tap mo na yung cash code request. Tapos lalagay mo lang kung magkano yung gusto mong withdrawin. Tapos gagawa ka ng sarili mong PIN para sa transaction na to. Then tap mo lang yung next. Tapos yan, may matatanggap ka dyan na cash code and yung sinet mong PIN, yan yung i-enter natin dun sa Land Bank ATM machine para makuha na natin yung gusto natin withdrawin. Sa mga Land Bank ATM machines lang gumagana yung cashless withdrawal ng OF Bank. Pagdating naman sa physical ATM card ng OF Bank account mo, so pag uwi mo ng Pinas, doon ka na pumunta sa Land Bank branch para i-request naman yung physical ATM card. Pagdating sa mga Philippine banks, pwede yan lahat magpasahan ng pera. So, kunyari magta-transfer ka mula sa OF Bank papuntang GCash, nandyan yung GCash, GoTime, lahat ng maisip mong Philippine bank nandito. Pwede natin pasahan ng pera. Isa pa magandang feature ng OF Bank is pwede siyang tumanggap ng mga Visa Direct remittances. Yung Visa Direct is isa sa pinakamatuloy sa pagpapadala ng pera mula sa bansa kung nasaan ka man papunta dun sa OF Bank account mo.
Tapos, ang simple lang ng kailangan natin pagdating sa Visa Direct na remittance. Pag mag-add ka ng beneficiary, ATM card number lang ng OF Bank mo at saka yung full name mo yung kailangan para mapadala na ng pera yung OF Bank mo. Siguro ang downside lang niyan is medyo mataas yung fee pag malaki na yung padala mo. Pero kung mababa, yan, may utilize natin yung Visa Direct kasi unang-una, walang day off, walang weekends, walang delay, hindi katulad ng mga nangyayari sa mga Saudi banks natin na na-hold ng matagal, parang nagiging on process ng ilang araw. Dito sa Visa Direct, minuto lang, segundo, nandun na kagad sa OF Bank account yung pera. So, sa mga bansa, depende kung ano yung, kung nasaan bansa ka, may mga certain banks na nagsusupport or pwede magpadala ng Visa Direct remittances. Kunyari, kung sa US, yung mga major banks like Wells Fargo, Chase, ganyan. Kung nasa Canada ka naman, kung magpapadala ka na gamit ang Visa Direct, papunta sa OF Bank. So, ito yung TD, RBC, Scotiabank. Kung sa UK naman, Barclays, HSBC. Kung taga-UAE ka, ito naman yung titingnan mo. Meron silang mga Visa Direct options. Emirates NDB, ADCB, Mashreq Bank. So, yan. Kung sa Saudi, ang sigurado ko is yung Al-Raji. Ewan ko lang kung meron yung SNB. Parang wala yata yun. Sa Singapore, ito naman yung DBS, OCBC, UOB. So, yung mga yan, meron silang Visa Direct Transfers. Sa Qatar, ayan, yung QNB daw, at saka Doha Bank.